Sunod, mga kababayan. Eto, dito tayo. Eto ngayon, mga kababayan. Balikan natin ngayon. Dito tayo kay Bongo. Nako, magugulat kayo sa ilalabas ko ngayon. Di ko sure kung napanood ninyo ito or alam ito ng mga media. Siguro hindi pa. Bakit? Actually, siyam pa lang ang nakakaalam nito. Siyam na tao pa lang. At take note, di ko sure kung may mga vlogger ni BBM na nakakaalam nito kay Bongo. Ito ang pinakatago-tago at kinakatakutan ni Bongo, mga kababayan, na malaman ng sambayan ng Pilipino at mabisto. Kaya sabi ni Bongo, wala siyang alam. Ito po, mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo at ipaparinig ko po sa inyo, mga kababayan. Ito po. Ang lihim sa likod ng mga proyekto, bakit nga ba sangkot ang Dry Ridge Builders kay Senator Bongo? Sa likod ng mga malalaking proyekto ng infrastruktura may mga pangalang paulit-ulit na lumalabas. Yun ang mga diskaya. Mga kumpanyang tila overnight lang lumago pero bilyon-bilyon agad ang hawak na kontrata. Isang kumpanya, Dry Ridge Builders, ang nakakuha ng sunod-sunod na proyekto sa loob ng ilang taon. Mula 2017 hanggang sa kasalukuyan, ang halaga ng mga kontratang ito ay umaabot sa higit bilyon-bilyong piso. Ayon sa mga ulat, nakipag-partner ang CLTG o mas kilala bilang Christopher Lawrence Tesoro, Go pagmay-ari ng tatay ni Senator Bongo sa iba't ibang kontraktor sa rehiyon. Mga kilalang pangalan sa industriya, ngunit may kakaibang koneksyon sa isa't isa. Isa sa mga partner na ito may kaugnayan umano kay Senator Bongo. Ang nakakagulat, habang masusing iniimbestigahan ngayon ang mga diskaya, may ibang grupo na mas malalim pa pala ang koneksyon at mas malaki pa ang natatanggap na pondo. Isa na rito ang Dry Ridge Builders. Ang Dry Ridge Builders ay isang pagmay-ari ni Michael Kenneth Maquilan de Leon o mas kilala bilang Bongi. At ang kanyang asawa ay si Marites Go de Leon o mas kilala bilang Maam Ali. Si Marites Go de Leon ay kapatid pala ni Senator Bongo. Nakakapagtaka lang talaga bakit sa ngayon hindi na natin sila mahagilap. Kahit saan natin search pangalan nila mag-asawa nakabura na lahat. Nag-deactivate na halos sila na para bang umiiwas sila at hindi na sila malink kay Senator Bongo. Ngayong bilyon-bilyong pisong pundo ang kanilang natanggap. Sino ang nasa likod ng mabilis na pag-angat na ito? Paano nila nakuha ang tiwala at milyong kontrata ng pamahalaan? May mga pamilya, may mga relasyon, at may mga kapangyarihang tila nagsanib para protektahan ang isa't isa. Ayan. Napanood nyo no? Napanood nyo na? Nako, nawala na. Anong nawala po? Mamaria Fe. Napanood nyo ba, mga kababayan? Napanood ninyo. Ang Dry Ridge Builders na kumubra ng 7 billion. Bukod pa doon, yung tatay ni Bongo sa CLTG at ang kapatid niya. Mga kababayan, kapatid niya or stepbrother niya na Alfrego Builders na 360 million. 7 billion plus 360 million plus another 7 billion. In total of 14 billion. Kulang-kulang 15. Ang tanong ngayon, nasaan na si Marites Go de Leon na kapatid ni Senator Bongo na asawa ng may-ari ng Dry Ridge Builders? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Nasaan na? Nasaan ngayon ang kapatid? Hindi ba kaya nakatakas na? Hindi ba kaya pumunta na ng ibang bansa? Mga kababayan, yun ang katanungan ngayon. Nasaan? Mga kababayan, nasaan ang kapatid ni Bongo na asawa ng may-ari ng Dry Ridge Builders na kumubra ng 7 billion. 7 billion.
18 million. Mga kababayan, isa yan sa kinakatago-tago ni Bongo. Tinawag kang Mr. Malasakit pero ikaw pala ang sanhi ng sakit sa bayan. Sa likod ng maanumalyang proyekto sa Davao Region, Senator Bongo tinago ang kanyang babaeng kapatid na si Marites Go de Leon na asawa ni Michael Kenneth de Leon, may-ari ng Dry Rich Builders na nakatanggap ng bilyon-bilyong project sa DPWH. Nako po, mga kababayan, yan ang malaking katanungan ngayon. Kapag malaman ito ng media, lalong-lalo na ang Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, baka makakalkal na naman ito. Hindi pa ito pinalabas sa TV. Hindi pa ito nilabas sa media. Wala pang nakakaalam nito. Kasi ang pagkakaalam ko, 8 pa lang ang nag-share ng bidyong ito. Hindi pa ito alam ng sambayan ng Pilipino. May kapatid pala si Bongo na ang pangalan Marites Go de Leon, asawa ni Michael Kenneth de Leon na may-ari ng Dry Rich Builders na nakatanggap ng 7 billion 18 million 640,543.80 DPWH project. Ito po mga kababayan, 2017, 71.2 million. 2018, 1.9 billion. 2019, 97.7 million. 2020, 907 million. 2021, 781 million. 2022, 1.3 billion. 2023, 624 million. 2024, 406 million. 2025, 850 million. In total of 7 billion DPWH project. Nasaan ngayon? Isa na naman ito sa kasasangkutan na may kasong conflict of interest. Mga kababayan, yan ang isa sa pinakatago-tago ni Bongo na ayaw niyang malaman, mga kababayan. Hindi siya mabuko ng sambayanan. Naku po, eto na mga kababayan. Ulitin ko ha. Ang lihim sa likod ng mga proyekto, bakit nga ba sangkot ang Dry Rich Builders kay Senator Bongo? Sa likod ng mga malalaking proyekto ng infrastruktura, may mga pangalang paulit-ulit na lumalabas. Yun ang mga diskaya. Mga kumpanyang tila overnight lang lumago, pero bilyon-bilyon agad ang hawak na kontrata. Isang kumpanya, Dry Rich Builders, ang nakakuha ng sunod-sunod na proyekto sa loob ng ilang taon. Mula 2017 hanggang sa kasalukuyan, ang halaga ng mga kontratang ito ay umaabot sa higit bilyon-bilyong piso. Ayon sa mga ulat, nakipag-partner ang CLTG o mas kilala bilang Christopher Lawrence Tesoro, Go pagmay-ari ng tatay ni Senator Bongo sa iba't ibang kontraktor sa rehiyon. Mga kilalang pangalan sa industriya, ngunit may kakaibang koneksyon sa isa't isa. Isa sa mga partner na ito may kaugnayan umano kay Senator Bongo. Ang nakakagulat, habang masusing iniimbestigahan ngayon ng mga diskaya, may ibang grupo na mas malalim pa pala ang koneksyon at mas malaki pa ang natatanggap na pondo. Isa na rito ang Dry Rich Builders. Ang Dry Rich Builders ay isang pagmay-ari ni Michael Kenneth Maquilan de Leon o mas kilala bilang Bonji. At ang kanyang asawa ay si Marites Go de Leon o mas kilala bilang Maam Ali. Si Marites Go de Leon ay kapatid pala ni Senator Bongo. Nakakapagtaka lang talaga bakit sa ngayon hindi na natin sila mahagilap. Kahit saan natin search pangalan nila mag-asawa nakabura na lahat. Nag-deactivate na halos sila na para bang umiiwas sila at hindi na sila malink kay Senator Bongo. Ngayong bilyon-bilyong pisong pundo ang kanilang natanggap. Sino ang nasa likod ng mabilis na pag-angat na ito? Paano nila nakuha ang tiwala at milyong kontrata ng pamahalaan? May mga pamilya,
may mga relasyon, at may mga kapangyarihang tila nagsanib para protektahan ang isa't isa. Habang ang mga Pilipino nalubog sa baha. Saan makikita iyang video? Hindi po siya nakapost ng public. Yan po ay private video po, mga kababayan. So, pwede naman nating i-search kung sakali na nagtatanong kayo, kung ang Dry Rich Builders ay totoo ba. Search natin. Para may patunay tayo. Dry Rich Builders. Wait lang mga kababayan. Dry Rich Builders on DPWH. Mga kababayan, ulitin ko. Dry Rich Builders DPWH project. Ito, mga kababayan. Hanapin ninyo sa Google, lalabas po siya. Ito po, mga kababayan, basahin ko lang. Dry Rich Builders, also spelled Dry Rich Builders, is a construction firm that has entered into a joint venture for a list one project with the Department of Public Works and Highway, DPWH, the company often associated with a series of contractors under scrutiny for alleged anomalies in flood control project, has been part of significant public discussion regarding corruption in the government contracts. Specifically, Dry Rich Builders was part of the joint ventures with Abo Construction for a road slope protection project in Barutac Viejo, San Rafael Road, Iloilo, awarded in July 2024. Context: Dry Rich Builders appears to be possible phonetic spelling to typo-related Dry Rich Builders or the similar sounding firms involved in recent controversies. Several contractors have been the subject of Senate hearing and public outreach over alleged ghost project that were fully paid but never built. Nako. Undercapitalization firms with minimal capital is curing billions of pesos in contracts, mocking biddings. Instances where multiple companies bidding on the same project were found have the same owners, ensuring the owner always win. Political connection. Allegation of the contractors being linked to the high-ranking politician, including senators and congressmen, and scoring contracts in areas with little to be flooding risk. The DPWH filed criminal charges against personnel and contractors involved the flood control mess, and the investigation are ongoing. The public is urged to report any suspicious project through the Sumbong ng Pangulo website. So yun po, mga kababayan, ang Dry Rich Construction. So sa mga gusto pong makita, pwede nyo pong puntahan ang Dry Rich Construction, ang Dry Rich Builders, no? Ay meron po silang project na ka-joint venture sila sa Avo. Ano ba tong nakalagay dito? Abo Construction sa may Road Slope Protection Project in Barutac Viejo, San Rafael Road, Iloilo. So ang Barutac Viejo, kadugtong ito ng Barutac Nuevo ng Iloilo. So yun nga, mga kababayan, ang isa na pinuprotektahan nila ngayon ay ang pagmasangkot si Bongo at ang kapatid ni Bongo. Kaya instead na pag-usapan ang flood control, nilihis nila sa BICAM at GAA. Kaya kung nakita ninyo ngayon, gumawa ng script, gumawa ng sentences na inutos nila na si Saldico magsalita kasi magkaibigan nga naman si Saldico at si Martin para makarga pa rin si PBBM at magalit ang sambayan ng Pilipino, sumama sa rally at pababain si Marcos. Pero ang katunayan dyan, nilihis nila ang issue para mapagtakpan ang kaso ni Bongo. Kita nyo, mga kababayan? Para mapagtakpan na meron pa pala bukod sa Alfrego Builders at CLTG Builders, meron pa palang Dry Rich Builders. Diba? Nako po, mga kababayan. Eto na. Klarong-klaro Hindi tayo nagsisinungaling. Hindi tayo nag-imbento ng kwento. Sa mga gusto pong manghingi sa akin, isend ko na lang yan sa aking Facebook page at saka sa
aking YouTube channel. No, i-send ko na lang ang Ang lihim video sa na likod yan. ng mga proyekto, bakit nga ba sangkot ang Dry Ridge Builders kay Senator Bongo? Sa likod ng Nako. So, yun po yun mga kababayan patungkol dyan kay Bongo. Dito tayo sunod mga kababayan. Meron ditong post na may kinalaman sa isang pastor. Eto na. Eto mga kababayan, ay post po ito. No, mag-react lang ako ha, hindi to galing sa akin. Magre-react lang po ako. Ang sabi dito mga kababayan, ito, pasabog. Ito ha, pasabog daw mga kababayan. Wait. Pindutin natin ito, pasabog daw ito eh. Saglit lang kasi ano to eh. Ayan, pasabog mga kababayan, bubuksan natin. Ayan na. Nakalagay dito mga kababayan. Ayaw siyang mapindot. Binura na ba siya? Gaano katotoo na matagal na palang bata ng isang pastor si Saldico at yung eroplano niya ay ginagamit ng isang pastor para sa biyahe-biyahe niya. Ito na mga kababayan. Kakapasok lang na balita. Panganay na kapatid ni PBBM sinampal siya. Baka bukas, content na naman to ni Maharlika. Pangunahan ko na kayo. Merong lalabas ang mga DDS na issue. Merong lalabas na issue ng mga DDS, mga kababayan. Panganay daw na kapatid ni PBBM, sinampal daw siya. Sino ba ang panganay na kapatid? Bakit may crab? Mga kababayan, yun ang aking tanong ngayon. Sino po ba ang panganay na kapatid nila PBBM? Sinampal daw si PBBM. Yan ang lumabas ngayon. Yan ang lalabas ngayon. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Si Baba Lina, sinampal daw ni Baba si PBBM. Lalabas yan, maniwala kayo sa akin, maniwala kayo sa akin. Ako, kung radar lang ang pagbabasihan natin, mas malakas ang radar ko kaysa sa mga DDS vlogger. Lalabas daw yan bukas, sinampal daw ni Aimee si PBBM. Hindi ko alam. Malaman naman natin yan. Ako pa ba? Siyempre, malakas si Ken. Ito mga kababayan. Meron kasi akong friend, mga kababayan, na alam niya, ito, kakapost lang niya, mga kababayan. Ito 1 hour ago. Hala. Pakita ko kasi baka hindi nyo makita malabo ba? Ayan. Sabi niya, hala, sinampal daw ng panganay yung the junior nila. Sinampal daw ng panganay yung the junior nila. Nako. Diyos ko po. Yan. Basta, actually mga kababayan, huwag sunugin ang pagiging magkaibigan dahil kay BBM at DDS. Lilipas din yan sila. Ang kaibigan nandyan lagi dumadamay kahit si Batman
na ang presidente natin, maaaring kakampi kayo ng Senator Kong, Gob, Mayor at Kapitan. Yun ang sabi ha mga kababayan. Sinampal daw. Mga kababayan. Di ko lang sure. Basta may nag-share sa akin. Tapos bukas, iko-content na naman ng mga ano yan. Iko-content na naman, baka sinampal ng kasinungalingan. Actually, kung hindi man totoo yan, hindi yan kakalat. Pero kung kumalat yan bukas, alam na. Alam na. Ayaw kong pangunahan ka. At least, sinabi ko na sa inyo. Hindi po sa DDS yan galing. Mismo ang nalaman ko is dating Assistant Secretary ni PBBM. Yan yung kasama ko noon no hindi pa tumakbo si PBBM ng presidente na nag-meeting kami sa may seaside. Sa Pasay, seaside ba yan? Yung may hotel diyan, may mga kainan diyan na parang maganda sa seaside. Hindi pa presidente si PBBM. Plano pa lang yun na tumakbong presidente. Kasama ko po yan nag-meeting. So, maniwala ako sa kanyang sinasabi kasi matagal po yan siya na nagtrabaho kay PBBM. Ngunit sa kasawiang palad, bumaliktad po siya. Bumaliktad siya. Hindi na siya nag-BBM ngayon. Actually, isa siya sa kasama ni Vic Rodriguez noon. Pero kaibigan ko siya. Walang masama sa amin. Kahit nagsabi yan siya ng ganyan-ganyan, kahit nagaganito ako, hindi siya, mga kababayan. Basta malapit siya. Hindi ko sure kung assistant secretary ba siya. Basta, lagi ko siya nakikita sa headquarters noon. Singkit siya na laging nakasalamin. Singkit siya na laging nakasalamin. Sinampal daw. Actually, mga kababayan, tingnan ko kung anong oras. 1 hour ago lang. 'Di ba? 1 hour ago lang niya na pinost. Sabi niya, sinampal daw ng panganay yung junior nila. So, hindi ko alam kung basta, yun lang yun mga kababayan. Yung aking nakalap ngayon. Actually, sabi ko nga sa inyo, malakas yung aking radar. Kasabi ko nga sa inyo, mga DDS, mag-ingat-ingat kayo kasi hindi lahat ng kasama ninyo dyan na meeting-meeting ay hindi ko nalalaman. Minsan, yung mga kasama ninyo, nagsusumbong din yan sa akin. Marami akong mata dyan. Yung iba nga, mga sekretary pa ni, sekretary ni Piluka, friend ko, sekretary ni Binoy. Sabi ko sa inyo mga kababayan, magugulat kayo. Malalaman ko Kung naalala nga ninyo, 'di ba? Plano nga ni Kiko Barsaga at ni Marcoleta na mag-rally sa Forbes. 'Di ba nabuko, hindi natuloy, hindi sumipot si Marcoleta. Si Kiko na lang ang nanindigan pero umuwi din, iniwan sila lahat doon sa Forbes. Nabuko di nakapanghanda pa tuloy. Ang mga bubo kasi pag magplano kasi kayo, huwag yung sabihan yung mga sekretary ninyo. Kasi pag kumalat yan, pag nalaman yan, nako, mabubuko kayo. Basta yun ang nakarating sa akin. According sa dating sekretary niya, actually malapit kay Aimee yan. Malapit din kay Daryl Yap yan. Sinampal nga daw ni Aimee si PBBM. Totoo ba? Sinampal daw. Hindi ko sure. Malaman natin yan bukas. Or kapag kumalat yan sa mga DDS, alam nyo na. 'Di ba? So, yun na mga kababayan, yung ating live.
Oh, pero meron akong i-share sa inyo ha, mga kababayan. Ayaw kasi siya mabuksan eh. Kakabukas ko lang eh. Ayan, eh, sino ba to? Sino ba to? Ayan, meron pang isa. Mga DDS to nagtatanong kung taga saan daw ako. Putang ina nyo, ba't ko sasabihin na nakawan nyo pa ako? Mga magnanakaw pa naman kayo. Ito tanong ko mamaya kay Attorney Clear. Naku, mga kababayan. Basta yan ang kumakalat ngayon na 1 hour ago lang. Ito, pasabog. To the drawing board. Bakit kasi ayaw to lumabas dito sa ano na to, messenger na to? Dito nga tayo mga kababayan sa isa. I'm sure nalalabas to dito. Wait lang ha. Kapag lumabas talaga to, naku, magulantang kayo. Isang pastor. Ito ha. Ito mga kababayan. Turismo. Ito, ayaw talaga niya lumabas. Anong pangalan niya? Ito. Pasabog, gaano katotoo na matagal na palang bata ni Pastor si Saldico at yung eroplanong ginamit nila ni Pastor ay kay Saldi, kaya pala. Ginamit nila at binili daw ni Pastor kay Saldico. So ito na siya. Ito na. Si Pastor ay nagmamay-ari ng Airbus A330-200 which cost 238 million. So gaano ba katotoo? Mga kababayan. Ito, tignan natin yung mga comment ito, galit ako sa animal na to pero I'm working to this airplane before. That is plane of. Yan. In flight service ako na-assign. Dapat pinos mismo yung private plane. Doon ako maniwala. Pero naka-VIP kasi yan palagi. Doon siya nagtrabaho daw kay Pastor. So lagi daw VIP. Yun daw eroplano na yan, minsan private, minsan maraming sakay. Naku, spaceship daw. Dati raw nung time ni pagdadalaw siya sa ibang bansa, biyaheng langit yata yan. Naku, papa ko pinasabihan ko madalas kung bakit gayong wala siyang work. Sana man lang manggaling na sa mga kapatid niyang wag na silang magbigay. Kasi walang work ang papa ko, 70 years old na. Sarap ng buhay ng taong ito na kinabang sa dugo at pawis ng handog ng mga nauuto. 'Di ba? Oo. Tanging kapital lang ang Biblia, mga VIP rin yan sila sa impyerno, sigurado ako. Ito ba yung pinoprotektahan ni James? Hindi man lang siya nakasakay o minsan lang kay Lord, hindi man lang nakasakay at makita si Lord. Tapos sila James hindi lang afford makapagbakasyon sa abroad. Ganun talaga pag billionaire, pogi. Paano yan? Property niya talaga yan o kapangalan sa. Yan nga ang problema mga kababayan kung si pastor ay bumili ng mga ari-arian. Tapos hindi alam ng kanyang mga nasasakupan. Tapos magugulat ka, hindi pala nakapangalan doon sa nasasakupan kasi nakapangalan pala doon kay pastor. 'Di ba? Katulad kay Mang Kanor, 'di ba? Si Kebs. Katulad kay Kebs. Bumili siya ng mga property, meron siyang mga private plane, meron siyang mga houses, mga mansions, mga sasakyan, pero hindi nakapangalan sa simbahan. Nakapangalan sa kanya. So, pag dumating ang araw, walang makukuha ang membro. Kasi bakit? Hindi naman nakapangalan sa simbahan nakapangalan kay pastor. Kaya magugulat kayo bakit afford ni pastor bumili ng napakamahal kasi walang tax. 'Di ba? Exempted kasi sa tax. Kasi iba ang relihiyon, iba ang states. 'Di ba?
So yun po yun mga kababayan, wala po akong pinangalanan na kayo na lang pong bahalang mag-isip. Basta si Pastor meron siyang Airbus 322. Ano ba yun? Malaki siyang eroplano mga kababayan. Same siya sa laki ng eroplano ni Donald Trump na nagkakahalaga ng 14 billion. 238 million dollars or kulang-kulang 14 billion ang halaga niya. Nako mga kababayan, wala akong sinabi ha. Mabait kasi maraming cash. Mukha naman pala siyang mabait sa pic. Saan nga ka-park yun? Syempre may sariling park yan, Diyos ko. Bibili ka ng aeroplano tapos wala kang airport. Malamang meron yan. Saan nakuha at sino ang nag-issue ng... Diba? Pasensya kayo mga kababayan ha. Naglalag na po tayo. Oo. Diyos mio Marimar. Naglalag na po tayo. Naglag ba tayo? Hindi. Paki-comment nga mga kababayan. Parang Delta Force pala ang size. Oo. Grabe naman talaga nakawan sa gobyerno. Mga politiko walang puso. Baka si ano yang matanda. Hindi po, hindi. Wala sa mga pinangalanan ninyo. Basta itong pastor na to ay may konektado kay Saldico at doon siya bumili ng eroplano sa binilhan ni Saldico. At noong time na hindi pa niya kayang bumili, pinapagamit ni Saldico sa kanya. Diba? Naglag pa. Kanina. Pag naglag mga kababayan, i-skip nyo yung YouTube tapos bumalik kayo. Pag naglag mga kababayan, i-skip nyo yung YouTube tapos bumalik kayo. I-skip nyo tapos balik kayo ulit. Diba? Hindi po Ma'am Sweetheart siyang iba. Nako, sabi ko sa inyo. Winner daw yan, laging winner. Laging winner yan. So yun lang mga kababayan, yung aking ano sa inyo ngayon na